Hello guys! So sa mga hindi ulit nakakilala sa akin, no? So ako nga pala si Mardon Ovaldo. So ako ang owner ng The Printing Shop. And kaya ako itong ginawa tong vlog na to, no? Kasi meron akong hardware syndrome o mahilig ako sa gadget. So pag-uusapan natin sa vlog na to guys is about sa may PS Portal. Kailangan mo ba talaga ng PS Portal o okay na yung cellphone mo na meron lang siyang controller? So para mabilis tayo guys sa vlog na to, ang sasabihin ko lang sa inyo is mga pros at syempre mga cons about sa may PS Portal. So ako guys, meron akong PS Portal, dalawa. So binenta ko yung una, na-miss ko, bumili ulit ako. Doon sa may una guys, nakatapos ako doon ng game kahit papaano. Ang natapos ko doon is yung Ghost of Tsushima and yung A Plague's Tale, yung pangalawa. Doon sa may sumunod na PlayStation Portal, wala ako natapos na game. Kasi usually ganyan ng mga adult gamer no? Nabili lang ng bili ng game tapos hindi naman lalaruin talaga. So ito guys, sasabihin ko sa inyo is based on my experience. So ito guys yung mga pros ng meron kang PS Portal. So unahin ko na guys, syempre hindi mo na kailangan ng TV. Kasi kapag may portal ka, doon ka na nga naglalaro kasi meron siya sariling screen, tapos ilagyan mo lang siya ng controller sa magkabilang gilid. So ang ginagandahan guys, kapag libre yung TV, syempre may asawa na kasi ako sa anak, so pwede nilang gamitin yung TV. So ako habang naglalaro sa may PS Portal, yung anak ko naman naglalaro sa may Xbox, then yung asawa ko naman naglalaro sa may Switch, no? So parang ganun yung nagiging setup. Kaya hindi kami sabay-sabay guys gumagamit ng TV. Pangalawa naman guys, kapag ka natutulog kami, tabi kaming tatlo kasi yung anak ko is 8 years old pa lang, so katabi pa namin siya matulog. So pagdating ng gabi guys, syempre pag naglalaro ka sa malaking TV, masyadong maliwanag yon. At syempre kapag ka maliwanag yun guys, so nagigising yung bata. So yung ginaganda guys ng PS Portal kasi hawak-hawak mo lang siya, nakatutok lang siya sa mukha mo mismo at hindi siya ganun kaliwanag. Hindi ka mukha guys ng meron kang malaking TV kasi yung TV namin doon sa may taas is 55 inches. So kapag ka naglalaro nga ako doon, masyado siya maliwanag, no? So yung anak ko is nasisilaw siya kahit natulog na siya. Ang nagpa-power guys nun sa may PS Portal is yung mismong PlayStation mo. Yung mismong PS Portal guys, wala naman siyang component doon na mabigat. Hindi kamukha ng pag nandoon mismo sa may component yung mga games, kamukha ng ROG Ally X, ano kaya na Nintendo Switch, is nalilimit lang yung kanyang hardware capability doon sa mismong device. Diba, halimbawa, maglalaro ka sa may ROG Ally X nang itataas mo yung graphics niya. So minsan hindi niya kaya. Meron niya guys limitation yung ROG Ally X, and syempre yung Nintendo Switch, meron rin siyang limitation. Alam naman natin guys na ang PS5 is isa sa mga pinakamalakas na gaming console yan. Doon nang gagaling guys yung power, tapos ini-stream niya lang guys doon sa may PS Portal. So yung PS Portal guys, halos hindi umiinit yan. Kasi nga guys yung power, hindi nga nanggagaling doon sa may PS Portal, nanggagaling siya doon sa may PS5. So kung ano yung nakikita mo guys sa graphics sa may PS5, yun rin guys yung makikita mo sa may PS Portal. Lalo na guys kapag gumagamit ka ng PS5 Pro, alam naman natin ang PS5 Pro is mas malakas siya kaysa sa may original na PS5, at syempre doon sa may slim na PS5 is mas mapapaganda pa guys yung graphics. So hindi mo guys kailangan mag-upgrade ng PS Portal para lang guys gumanda yung graphics. Ang kailangan mo lang guys is PS5 Pro. So sumunod naman guys na maganda dyan is yung kanyang gaming experience. So pwede ka nga guys gumamit ng cellphone lang tapos lalagyan mo lang siya ng controller. Ang problema naman dun guys is yung kanyang haptic feedbacks. Kasi guys yan yung gusto ko sa DualSense na controller, yung kanyang mga haptics. Sobrang immerse ka talaga dun sa may game kasi nga nararamdaman mo siya dun sa may controller. Kapag gumagamit ka guys ng PS Portal, same yung experience. Meron lang siyang screen sa may gitna. Hindi ka mukha ng nilagay mo dito tapos nilagyan mo siya ng controller. Wala nga guys vibration yung controller nun. So kapag ka naglalaro ka guys sa may PlayStation mo and gumagamit ka guys ng DualSense, so ganoon rin guys yung mararanasan mo kapag gumamit ka ng PS Portal. And sumunod na nagustuhan ko is yung better latency. So sinubukan ko yan guys, no, side by side. Talagang mas mababa yung lag na tinatawag natin doon sa may PS Portal kesa sa may cellphone na meron lang siyang controller. Hindi naman ganun katindi pero mararamdaman mo pa rin. Kasi minsan guys yung cellphone na may controller lang, minsan tumatalon siya eh. Hindi kamukha guys sa may PS Portal na talagang wala ka talagang mararamdaman na delay. Isa pa guys sa pros ng kapag gagamit ka ng PlayStation Portal versus dun sa may cellphone lang na nilagyan mo siya ng controller is yung kanyang ease of use. Kasi kapag ka sa may Portal, automatic yan guys, gagana lahat yan. Hindi ka mukha ng ganito na kapag ginamit mo guys yung official app ng Remote Play ng PlayStation, tapos ginamit mo is Bluetooth na controller, so hindi siya gagana. Pero kapag ka nag-download ka guys ng isang app, ang pangalan nun is PX Play na Remote Play, gagana naman guys yung Bluetooth na controller. Ang problema lang nun guys is may bayad yung app na yon. Ang binayad ko dun dati is mga 300 pesos. So meron pa naman isang option para gumana yung official na remote play ng PlayStation dito sa may cellphone natin. Unang-una guys, gagamit ka dapat ng PS5 na controller. Pangalawa, gagamit ka ng Type-C na connection. So, hindi dapat siya Bluetooth. So, sa Type-C na connection na yun guys, ang highly recommended ko dyan is yung Galileo G8.
yung color gray. Pwede mo yan guys ikabit sa may tablet mo, pwede mo ikabit sa may cellphone mo, and mapapagana mo na guys ng maayos yung official na PS Remote Play. Then sumunod guys is yung kanyang pagiging handheld gaming. So para naka-handheld gaming ka nga lang, no? So pwede mo siyang dalhin kung saan-saan. Hindi ka mukha ng TV mo na hindi mo siya pwedeng dalhin sa baba. Yung PS Portal guys, no, kahit sa banyo pwede mo yung dalhin. Basta guys, maganda yung connection ng internet. And sa mga magtatanong naman, no, kung pwede ba siyang dalhin sa halimbawa sa ibang bahay o sa ibang lugar tapos maglalaro ka. So meron yung dalawang option. Syempre yung una, yun ganun nga, kumukuha siya ng power dun sa may PS5 mo. So, naranasan ko doon guys is sobrang tindi ng lag niya. Di ko alam kung sa internet lang ba yun ng bahay na pinuntahan ko o meron akong settings na hindi ginawa, pero hindi siya guys playable para sa akin. Una-una guys yung graphics niya, sumusobrang baba. Siguro nagiging mga 360p na lang. Makikita mo guys sobrang pixelized na kasi nga guys hirap na yung Portal na makipag-communicate siguro doon sa may PS5. So ang tip lang dyan guys, so, kapag medyo naglalag kahit na nasa same wifi ka, ang gawin mo guys yung PlayStation 5 mo is gawin mo siyang nakalan or dapat may wire siya. Hindi guys true wifi kasi pag true wifi minsan merong mga delay pero kapag nakalan cable ka, nawawala talaga guys yung delay. So para ka rin talaga naglalaro guys so, sa may PlayStation mo lang rin na hawak-hawak mo nga lang siya. Then pangalawa naman guys na pwede mong gawin is yung latest na feature ng PlayStation Portal. Actually, ito hindi ko pa ito na-try no, kasi medyo mahal. Pero nakita ko sa ibang vlogger na kapag ka nag-subscribe ka sa may US, yung tinatawag nila na PlayStation Plus Premium, ay pwede mo guys malaro ay nasa library ng PlayStation Plus nang hindi mo kailangan ng PlayStation 5. So kahit hindi ka na guys bumili ng PlayStation 5, is makakapaglaro ka na guys sa mga PlayStation games using your PS Portal lang. So ang nangyari dun guys is para siyang cloud gaming. So ang cloud gaming guys, sa mga hindi nakakaalam, is para lang siyang Netflix. Di ba? Ang Netflix, wala naman talaga sa'yo yung bala o wala naman talaga sa'yo yung CD o yung DVD ng pinapanood mo. So, ang nangyari dun guys, parang nasa ibang lugar yung pinapanood mo pero ini-stream lang sa'yo. So, ganoon rin guys yung PlayStation Plus na Premium. Imbis na movie guys yung nirerentahan mo, ang nirerentahan mo dun guys is mga game. So, sa Pilipinas guys or sa ibang part outside ng Amerika guys is walang ganyang feature. Okay, kasi ako member ako ng PlayStation Plus pero sa akin deluxe lang. So, ang binabayaran ko doon ay nag-sale kasi siya nung Black Friday. So, ang binayaran ko sa kanya guys mga 6,000 pesos in 1 year. So, parang pumapatak na 500 pesos siya per month. Ang PlayStation Plus Premium naman guys, alam ko 1,000 pesos mahigit. Pero guys, yun nga, marami ka nang malalarong game dyan. So, kung gusto mo makatipid at hindi ka naman na-hype dun sa mga bagong labas na mga game kasi hindi yun kasama sa PlayStation Plus na subscription eh. Yung mga malalaro mo dun, yung mga medyo luma na magaganda rin naman, no? Kamukha ng God of War, yung God of War Ragnarok, yung The Last of Us, The Last of Us 2, Ghost of Tsushima, mga Assassin's Creed yan. So lahat yan guys is available doon sa may PS Plus. So kung gusto mga guys makatipid, highly recommended talaga na mag-sign up ka na lang sa may PS Plus. Kasi hindi mo na guys kailangan bumili ng bala. Pinagtatawanan yung PlayStation Portal eh. Kasi nga raw, is pwede mo naman gawin sa may cellphone mo yun, lagyan mo lang ng controller para ka na rin may PlayStation Portal. So bakit ka pa raw bibili ng PlayStation Portal? Pero nung nirelease nila yan, na pwede ka na nga mag-cloud gaming kapag ka-member ka ng PS Plus Premium at hindi mo na guys kailangan ng PlayStation 5 mismo. So dyan na guys, gumanda yung feedback ng PlayStation Portal. So yan guys ang mga pros kung bakit mo kailangan bumili ng PlayStation Portal. And ito naman guys yung mga cons. Unang-una nga dyan guys, sa experience ko, pwede kang maglaro sa ibang lugar tapos gagamitin mo guys yung PS5 mo, eh sobrang lag talaga sa akin. So hindi siya playable para sa akin. Di ko lang sure nga kung dahil lang sa internet yun nung ibang bahay. Kasi yung internet guys ang pinagkakabitan ng PlayStation 5 is mabilis talaga siya. Pero yung ibang bahay, di ko lang sure kung ganun yung nangyari. Pero natry ko kasi siya guys 2 beses and pareho siyang hindi gumana. Hindi rin siya guys gumagana sa mobile hotspot. Di ko lang sure ngayon kung pwede na siya. Pangalawa guys na hindi maganda sa kanya para sa akin. Kung okay lang naman sa'yo na hindi mo ma-experience yung parang na-experience sa may DualSense, pwede ka naman guys na kumuha na nga lang ng cellphone tapos kabitan mo na lang siya guys ng controller. So yung PS5 controller guys, pwede mo siyang i-pair dito sa may cellphone para ma-feel mo rin guys yung vibe nung PlayStation. Ang problema nga lang dun guys, alam ko yung mga feedback nga hindi siya gumagana. So hindi gumagana guys yung vibration dun sa may mga controller. So ang isa pa guys sa mga cons para sa akin ng PS Portal, very limited yung pwede mo nga sa kanyang gawin.
So kung gusto mo guys na masulit yung pera mo, mas maganda bumili ka lang ng Steam Deck, ng mga Windows based na mga handheld or ng mga Android based na mga handheld, kasi guys pwede nilang gawin yung ginagawa ng PlayStation Portal and mas marami pa silang pwedeng gawin bukod doon. So pwede kang maglaro ng PC games, pwede kang maglaro ng mga Steam games, pwede kang maglaro ng mga Android games. Tapos pwede ka rin guys maglaro ng remote play. And pwede mo rin guys gamitin yon para doon sa may Xbox na remote play rin naman. Nga lang guys, hindi mo nga may experience yung haptics ng para ka may hawak ng DualSense. So kung okay lang naman sa iyo yun guys, mas maganda huwag ka nang bumili ng PlayStation Portal. Pero kung marami ka naman pera, kung gusto mo talaga guys may experience yung PlayStation 5 na experience talaga, syempre mas maganda guys bumili ka ng PS Portal. So kung tatanungin nyo ako guys no, kung bakit wala na akong PS Portal, na 2 beses ako nagkameron. Syempre una nga, na-miss ko lang yung sumunod. Pinagpalit ko nga siya guys ng ROG Ally X. So marami akong sinuwap doon sa may ROG Ally X na yon. So sinuwap ko yung PS Portal, sinuwap ko yung Steam Deck, yung isa kong Nintendo Switch na una, yung 3 gaming handheld na yan, isinuwap ko guys ng ROG Ally X. And yung ROG Ally X guys, is kayang-kaya niya naman gawin guys yung nagagawa ng PlayStation Portal. So ayun lang guys, kung meron akong nakalimutan o meron kayong comment, suggestion, mas maganda guys i-comment down below nyo no, para mapag-usapan natin. So kung nagustuhan mo tong video na to guys, no, syempre huwag mo na makakalimutan mag-subscribe, syempre i-like mo na rin tong video na to, at i-turn on mo na rin yung notification bell para laging updated pag may mga bago kong upload na mga kamukha ng video na to. So maraming salamat ulit sa panonood nyo. See you on my next video and bye!